Welcome back investor! Ang year-to-date performance ng PSEI ay bagsak ng 5.17% pero sa loob ng 5 taon, ang ating merkado ay bagsak pa rin ng 18%. Dito pinapakita sa atin na meron pa ring buying opportunity sa mga stocks sa ating bansa. Kaya naman ngayong araw, August 31, 2023, magbabayback ako sa 3 kumpanya na hawak ko ngayon. Now, kung gusto mong malaman, stay ka lang, I'll show you how. Bago ang lahat, congratulations muna sa 2 subscriber natin na nanalo ngayon ng aking portfolio tracker. Message nyo lang ako and definitely ibibigay ko ito sa inyo. And again, congratulations! At dahil dumating na yung fund na na-deposit ko dito sa COL account, ang aking buying power na ngayon ay nasa 34.4%. So majority ng aking nilagay dito na fund ay nanggaling sa aming construction business. And ito yung part ng aking kinita dito. So ngayong araw, mag-a-add ako ng position sa Mega World Corporation. Ang aking average price dito ay nasa 2.40 pesos per share. In terms of my capital gains, down ako ng 16.23%. And ang pangalawang kumpanya na bibilin ko, itong Crown Asia Chemicals Corporation. Ang aking average price ay nasa 1.76 pesos per share. And ang aking capital gains dito ay down ako ng 14.24 pesos per share. And meron naman akong dividend income sa kanya na nasa 11% na. So overall, down ako ng 3.17% lamang dito sa kumpanyang ito. Ang pangatlong bibilin ko ngayon, itong Converge, ang aking average price ay nasa 11.96 pesos per share and ang aking capital gains dito, down ako ng 34.12%. Ang average price ko na sa Mega World ay nasa 2.28 pesos per share. Sa Crown Asia Chemicals Corporation ay nasa 1.52 pesos per share. And sa Converge naman, ang aking average price na dito ay nasa 10.61 pesos per share. Ito na yung pinaka-latest breakdown natin sa ating portfolio. 23.8% nagagaling sa cash available natin. And sa Crown, nasa 4.5% na. Sa Mega World, nasa 6.3% and sa Converge ay nasa 11.9% na ito. Ngayon guys, kung gusto mo malaman kung bakit ko patuloy pa rin binibili itong Converge. Now guys, ang kanyang current share price ay nasa 7.77 pesos per share na lamang ito. So sobrang baba, no? Bumagsak siya ng 8.59 to. Well, ang expected ko nga dito ay babagsak ito ng 7.5 pesos per share. And kapag bumagsak ulit ng 7.5 pababa na yung presyo ulit ng Converge, definitely mag-a-add ulit ako ng position sa kumpanyang ito. And yung pinaka-latest information dito sa Converge, tumaas daw yung kanilang revenue ngayong first half of 2023. Sa kanilang pinaka-latest disclosure, yung second quarter of 2023 nila, yung revenue nila ay nasa 8.72 billion pesos. Tumaas yan guys ng 5% compare natin nito sa second quarter of 2022. And yung kanilang net income ay tumaas ng 6.7%. At nakakuha sila ng 2.11 billion pesos. At ang profit margin ay nasa 24%. That's a very excellent pa rin na profit margin. Ang pagtaas guys ng kanilang revenue based sa nabasa ko doon sa kanilang report ay dahil doon sa panibagong product line nila, yung Surf to Sawa and Bida Fiber ata yun. And also meron din silang dinagdag din na streaming line. Kaya nakita natin na tumaas yung kanilang revenue. However, based sa COL Premium, yung kanilang sector kasi, yung telecom sector kasi nila ay very weak based sa expectation ng mga analyst. Nasa single digit lamang yung in-increase ng kanilang revenue ngayong second quarter of 2023. Nagkukonsume ito ng 96.6 billion pesos na revenue sa 3 pinaka-big player natin. Ito yung Converge, Globe, and
PLDT. Kaya nakikita natin yung sentiment ng merkado ay talagang negative dito ngayon sa mga telecom stocks natin. So in short, ang revenue at income ng kumpanya ay gumaganda. And take note, majority ng kanilang revenue ay nagagaling sa residential segment nila. 87.4% nito ay nagagaling dito noong 2022. And sa tingin ko, continuous pa rin na mag-i-increase yung kanilang residential business na revenue because according to Philippine Statistics Authority noong 2021 na survey nila, yung family income, ang country has approximately daw mayroong 26.4 million household with 70% of the lower income segments which are still highly underpenetrated with reliable fixed broadband. So ito yung sinabi ng Philippine Statistics Authority. And ng time na to, ang kino-cover lamang nitong Converge ay yung FiberX nila na brand. Kaya naglabas sila ng panibagong brand, ito yung Surf to Sawa. So ito na yung pinaka-lowest price nila sa kanilang prepaid fiber na sa halagang 700 pesos, meron ka ng unlimited internet fiber sa loob ng 30 days ito. However, ang limitation lamang nitong Surf to Sawa ay parang ang limit lang ng device na pwedeng makakonect ay nasa 6. Now, ang goal nitong Surf to Sawa, bakit nila ito nilaunch, ay because para ma-penetrate nga ulit itong 70% na ito. Take note natin no, na hindi lamang ang Converge ang merong ganitong strategy. Ang Globe and PLDT ay meron din and also andito. Kaya makikita natin na sobrang higpit ng labanan para makakuha ng malaking market share dito sa 70%. And now, based dito sa kanilang pinaka-latest disclosure, itong second quarter of 2023 nila, itong Converge ay nagko-consider na mag-declare ng dividend sa kanilang mga shareholders. Para sa akin guys, no, it is a good thing kasi ang expected ko na makakapagbigay sila ng dividendo ay sa 2025 pa. And dito, sinasabi nila sa kanilang report and also ng mga analyst, baka next year ay makapagbigay na sila ng dividend sa kanyang mga shareholders. Which is positive para sa akin as a shareholders nitong kumpanya. And based sa nahanap kong data, ang forecast ng mga analyst dito sa 2024 na dividend na ibibigay nila ay nasa 0.47 or 47 centavo per share. And sa 2025, ang forecast ay nasa 65 per share. And nakagandaan dito guys ngayon sa Converge, yung kanilang free cash flow ay nasa positive na. Nung huling review ko dito sa Converge, ang kanilang free cash flow ay nasa negative halos 2 billion pesos. Pero ngayon, nasa 1.1 billion pesos na yung positive. And yung forecast ng mga analyst dito, pagdating ng 2024 ay nasa 4.5 billion pesos and pagdating ng 2025 ay nasa 9.8 billion pesos. Malaki pang opportunity, no? And also bababa yung kanilang capital expenditure. And so, kung i-double check natin ito sa Simply Wall Street, ang kanilang free cash flow nga ay nasa 1.9 billion pesos. And ang forecast din ng mga analyst dito sa kanilang free cash flow pagdating ng 2025 ay nasa 9.8 billion pesos. So para sa akin, magandang opportunity, no? Magandang opportunity ito sa akin kaya continuous kong binibili itong Converge. At ang forecast pa rin ng mga analyst dito pagdating sa return on equity ng company ay nasa 17.4%. So ibig sabihin maganda pa rin yung i-return ng company sa kanyang mga shareholders. And ang return on equity niya ngayon ay nasa 19.2%. Compare mo sa industries, nasa 12% lamang. Return on assets ay nasa 9.5%. Industries average nasa 6.4%. Return on capital employed ay nasa 17.2% compare sa kanyang 3 years ago na nasa 12% lamang. Na although na bumabagsak yung performance or share price ng kumpanya, pero pagdating sa kanyang earnings, pagdating sa kanyang management, maganda pa rin itong Converge. And also, namamanage niya ng maayos yung kanyang malaking utang na meron siya ngayon. Well, ang forecast nga dito ng mga analyst, ang average target price nila ay nasa 14.72
high price target ay nasa 20. Wow, okay. Low price target ay nasa 12 pesos per share. Based ito sa 9 analyst na nahanap natin. And based naman dito sa aking screener na ginawa, kung titignan natin from 2016 until 2022, continuous na tumataas yung kanilang revenue. Pinapakita sa atin dito na talagang dominante din itong company pagdating sa telecom industries. And ang forecast ko nga sa kanilang revenue pagdating ng 2024 ay nasa 58 billion pesos. So para sa akin, kaya niyang abutin itong 58 billion pesos na forecast ko because sa patuloy na pag-i-improve na kanilang service na binibigay sa kanilang mga customers and also sa patuloy na paghahanap nila ng mga panibagong revenue stream, I think continuous na mag-i-increase pa rin yung revenue ng kumpanya. And also, ang kanyang compound annual growth rate over the past 3 years ay nasa 29% ito guys na compound annual growth rate. Sobrang taas nito. So ngayon guys, i-compare natin yung utang ng Converge, Globe, and PLDT. Titignan natin kung sino ba yung pinaka-efficient sa kanila. Now, kung titignan natin, ang kanilang debt to equity ngayon ng Converge ay nasa 92.8% na debt to equity. Samantalang, ang Globe ay nasa 157% na debt to equity. At ang PLDT ay nasa 225.2% na debt to equity. So, in comparison sa kanila, pinapakita dito sa atin na very efficient pa rin ang Converge, no? Pagdating sa pag-handle nila ng kanilang utang. E nakagandahan dito din sa Converge, ang kanilang cash available ay nasa 11.3 billion pesos. Sa Globe ay nasa 25.4 billion pesos and sa PLDT ay nasa 17 billion pesos. And in comparison sa kanilang market cap, talagang gatiting lang itong Converge compared dito sa dalawa. Pero talagang malaki pa rin yung kanilang cash available. So para sa akin ito yung isang positive sign na mayroon siyang cash available and also positive na yung kanyang free cash flow. Remember, ang Converge lamang ang mayroong positive na free cash flow ngayon. Nasa 1.9 billion pesos, compare mo ito sa Globe na nasa negative 24 billion pesos and sa PLDT ay nasa negative 21.6 billion pesos. And nakagadahan din dito sa Converge, ang top shareholders nila ay ang Pentastar Holdings na mayroong 66% ownership sa Converge. And itong company ito ay pagmamay-ari din ng Uy family. And hindi lang yun, meron din silang sariling ownership mismo sa kanilang pangalan. Itong si Maria Uy, Dennis Anthony Uy. Meron silang ownership sa kumpanya. Dito pinapakita sa akin na very dedicated ang mga CEO and founder ng company ito. So ayan yung mga kadahilanan kung bakit continuous ko pa rin binibili ang Converge magpasa hanggang ngayon. So guys, hanggang dito na lang muna yung video natin, no? Kung bakit ko binigyan muna ng focus itong Converge. And this is Pessi Warrior, nagpapaalalang, invest wisely, and see you on the other side.